Carlo Gieb, ang itinuturing na Marlboro Tour back-to-back titleist 93 at 94, na tubong Bagabag, Nueva Vizcaya. Ipinanganak noong Marso 29, 1967. Unang nagumpisa sa fiestahan sa kanilang bayan sa Nueva Vizcaya. Naging kasabayan ni Renato Dolosa, Enrique Domingo, Loreto Mandi at iba pa noong unang lumahok sa Marlboro Tour noong 1988. A tough act to follow pagdating sa climbing. Si Carlo Gieb lamang ang pangahas bumuntot sa Romaragasa at certified daredevil sa downhill na si The Flash, Placido Valdez. Si Carlo Gieb ang isa sa nagkampiyon sa maituturing na golden era ng Philippine cycling. In front is the back-to-back champion of Marlboro Tour 93-94. Also the Eagle of the Mountain of the fabled Marlboro Tour. At ngayon po ay sumali dito sa Tour of La Union 2023. 60 above ba, sir? Ang nasa 50 to 59. 50 to 59 category. And sino po mga kasabayan nito ni Sir Carlo Gieb sa kategory na to, ng mga veterano? Sila din pinili, Enrique Domingo, Dominador Tako-Tako. So sir, paano nyo maire-rate tong akyatin dito individual time trial? Paano nyo maige-grade to 1 to 10? Wala, 5 siguro. Parang nakita ng mga viewers natin ganyan nung pinapanood nila, parang sir, ang lakas nyo daw. Ilan? Wala pa yung sayo. Ilan taon na ba si Sir Carlo Gieb ngayon? 55 na. 55 na po. Okay, 55. So, 56 tong March. Para mas matanda lang kayo siguro ng 2 taon kay Sir Placido Valdez, ano? Oo. So, sir, kumusta ang Marlboro Tour years, no? Kailan ba kayo nagsimula sa Marlboro Tour? 1988. 1988. So talagang kasabay ni Sir Placido. Ay, 1989 pala si Sir Placido Valdez, ano? Kasama nila ni Renato Dolosa. So, by the way, itong si Sir Carlo Gieb, a native of Bagabag, Nueva Vizcaya, ay kasabayan po siya nila Henry Domingo, Renato Dolosa, Carlo Gieb, ay si Juancho Bumagat, at mga iba pang mga kilalang riders, ano? Like itong si Valeriano Valdez during the Marlboro Tour era. Sir, kumusta po ang pagiging kampiyon 93-94? Kumusta po ang ano doon? Pakikibakan nyo doon sa 93-94? Okay lang naman. At balita ko, sir, nung 94, ano, medyo talagang mabigat ang labanan nyo ni Placido Valdez, no? At nabalitaan natin na nakupo nyo ang kanyang ng kampyonato ng 94 simula nung penultimate stage dito sa Baguio City. Tama po ba? Oo, tama po. Ano po ba ang nangyari? Nakabuntot lang po ba kayo kay Placido Valdez during the time? Dito sa Baguio General Hospital? Hindi, nung breakaway siya mag-isa. Pagkatapos nung dito na sa Kinon, doon ko naputok sa may hospital slide. Crucial pa ho, marami nag-overheat doon, talagang matarik nga doon. Sa penultimate stage na yon, ilan pong oras ang lamang or minutong lamang overall ni Placido Valdez doon? Hindi ko na matandaan. Pero sa palagay ko siguro, sir, maikli lang sapagkat kaagad-agad nyo after that penultimate stage kayo na yata nag-overall, tama po ba? Tama. Okay. So 94 yon. Sa 93, sir, tayo, sino pinakamatindi nyong kalaban nun? Given na nandyan din si Renato Dolosa na aspiring for a back-to-back champion. Sila, Renato Dolosa, Placido Valdez. Yan po talaga pinakamatitindi. Yan dalawa po na yan. Naging threat po talaga na masasabi yung dalawang ito? Yun talaga mga kalaban ko nung 90s. Sila Placido Dolosa, yun lang Talos tatlo lang kami mangla. Bukod sa pagiging climber just like your townmate Domingo Kilban,
ay ano bang klaseng or tipo ng rider itong si Carlo Gibb? May video may na rin sa akin. Sprinter din ba? Time trialist? Nandun lahat. O magaling talagang pumanay? Nandun na, dapat magaling ka rin sa akin sa individual at saka sa pata, ahon, para makapag-champion ka. Sa mga napapanood nyo po mga video streaming ng mga cycling ngayon like Ronda and Le Tour, sa tingin nyo po wala pa rin makakaano sa pagiging rugged ng Marlboro Tour pagdating sa mga events ng kanilang mga ruta, given na rough road nung araw, no? Mas mahirap nung Marlboro Tour kasi yung mga ruta nung talagang mga rough road, lubak-lubak, at saka mas yung mga lap mas mahaba. Yun nga po. So, ano po mas kinakatakutan nyo noon bukod sa mga flat? Ano mas kinakatakutan yung stage noon? Anong probinsya ang medyo mas mahirap noon? Kasi sa aking palagay, no, nauulit-ulit din naman yung sa mga edition ng Marlboro Tour, ano? So, anong mga probinsya ang pinakamahirap na ruta noon, mga panahon na yon? Lalo na hindi pa yata simento. Sa nun, sa Patapat yung pinakamahirap. Patapat kasi yung mga raport, yung mga raport pa. Saan po kayong malapit na nagkakaproblema? Sa flat, sa aksidente, or naging problema nyo before? Sa mga flat lang ganun. Yung usual lang, ano? At sa pamilya nyo, mga Gibb, sino po bang kanino po naman ang pagiging siklista? Wala. Sa inyo po nagsimula muna, no? Sino po naging idolo nyo ng mga Tour of Luzon era? Sila Lopo Alabat saka si Laya. Eddie Laya. So, Do Entertainment, ladies and gentlemen, once again, si Mr. Carlo Gibb ay isa sa mga naging back-to-back champion sa Pilipinas mula nung itong si Antonio Arzala, no? Manila to Vigan, then Tour of Luzon 55 to 56, at nandyan din sila Cornelio Padilla at marami pang ibang riders dito sa mga nagdaang contemporary Philippine professional cycling. Dapat may mga yung kapatid ko dito sa Lona La Union, at saka yung misis ko, tapos na pumunta rin nung nanood ng kwan. Saka sa mga anak ko dyan sa Tabagabag na iwan. So once again, here on Do Entertainment YouTube channel, the back-to-back champion of Marlboro Tour 93-94, and Eagle, the former Eagle of the Mountain of the same cycling spectacle, Mr. Carlo Gibb. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment.